So ako po ay inatasan na mag-preach sa atin ngayon tungkol sa series naman natin tungkol sa ano yon? Ilang baptism yon? 5, okay? And ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa baptism of fire. Tumayo tayong lahat bago tayo magsimula, ano? Lord, maraming salamat sapagkat tunay na kailangan po namin ang aming pag-uusapan ngayon at dalangin namin, Lord, kayo po yung tumulong sa bawat isa sa amin, maintindihan po namin ang inyong mga salita at ito po ay tumimo sa aming mga puso. In Jesus' name, amen and amen. Okay, wag muna kayo umupo. Sabik na umupo ang marami. Okay, basahin muna natin yung text natin bago tayo umupo. Ayan, Matthew chapter 3, verses 1 to 12. Pakita nga natin. Ayan, okay, 1, 2, 3, go! Nung time na yon, bawat punong hindi mabuti ang bunga, puputulin at itatapon sa apoy. Binabaptize ko kayo sa tubig. Patunay yon na pagsisisi at pagtalikod nyo, pero may dadating na mas makapangyarihan pa kaysa sa akin. Di ko nga deserve na dalhin ang sandals niya. Ibabaptize niya kayo sa Holy Spirit at apoy. Hawak niya ang kalaykay para ihiwalay ang mga ipa sa mga butil. Igagather niya sa bodega ang wheat o trigo, pero susunugin ang ipa sa apoy na hindi namamatay. Salamat sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po yung makakaupo ngayon. Ano? Now, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi baptism sa tubig, kung hindi tinatawag na baptism sa apoy. Sabihin nga natin, apoy. So, anong naiisip nyo kapag apoy? Pag ba apoy, natatakot tayo? Pag ba may apoy, natutuwa tayo? O ano ang naiisip natin sa apoy? Ano? Dahil ito pong bagay na to ay nakasulat sa Biblia na kung saan kailangang maranasan ng bawat isang susunod sa Panginoong Jesus. Kasi ang dala-dala daw ni Jesus, yung susunod kay John the Baptist ay ang Holy Spirit at ang apoy. Ano? Now, yung Matthew chapter 3 na ito, para magkaroon tayo ng background, ano? Sa Gospel books, bihira yung story ng life ni Jesus simula nung naipanganak siya, konti lang yon, di ba? Nung naipanganak lang siya, then nung 1 to 2 years old siya, and then meron pa yung sa 12 years old siya. Kumbaga, hindi lahat ng nangyari sa buhay ni Jesus na ibigay ng Gospels, ano? Pero makikita natin, biglang nag-jump yung Book of Matthew na ito pagdating sa chapter 3. Na kung saan, after po nito, dito na nagpakita si Jesus at siya po ay nagpabaptize kay John the Baptist. Now,
Tingnan niyo po, ang sabi sa Matthew chapter 3, verse 11. So anong sabi dito ni John the Baptist? Binabaptize ko kayo sa tubig. Patunay yon ng pagsisisi at pagtalikod nyo sa kasalanan. Now, na-emphasize po ni Bishop nung nakaraan kung ano yung tinatawag na baptism sa tubig. By the way, sino dito yung hindi pa nababaptize sa tubig? Taas po na kamay. Ayan. Marami-rami ang hindi pa nababaptize sa tubig. Now, ang sabi, kaya daw binabaptize daw ni Jesus, ni John, ang mga tao sa tubig, patunay yun ng pagtalikod sa kasalanan. However, pagdating kay Jesus, actually, iba yung application ng baptism. No? Hindi siya yung tumalikod sa kasalanan nun lang nung ganun siyang taon. Kung hindi, dun talaga yung significance na start ng ministry niya. No? Yun talaga yung start na kung saan siya ay umikot sa buong Israel at nangaral ng gospel. Noong time na yon, from simula ng pagkabata niya hanggang that age, hindi siya talagang paalis-alis. Now, dito ngayon, makikita natin kung baptism of fire ay ngayong pag-uusapan natin, kailangan natin maintindihan muna yung ginagawa ni John na baptism sa tubig. Recall tayo, Pag sinabing baptism sa tubig, hindi po ito yung pagwiwisik, okay? Kung hindi, ito po ay paglubog or immersion. Sabihin nga natin, immersion. Okay? Pero hindi naman po tayo dogmatic dito na parang pag hindi ka na nabaptize sa tubig, hindi ka na ligtas. Okay, hindi po tayo ganun. Pero, lahat ng mga sumampalataya kay Jesus, kailangan din mabaptize sa tubig. Dahil ganun po yung ginawa ng lahat ng mga sumampalataya kay Jesus. Bilang patunay na sila po ay nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. It is not an experience na kung saan laro-laro lang o kaya dahil sinabi ng leader mo, pero ito ay experience na kung saan kailangan maranasan ng bawat isa. At isa po ito sa dalawang bagay, two things that everyone should experience. So yung unang-una doon, ano yun? Pakita natin, water baptism. Symbol of repentance. Now, pag sinabing repentance, tumutukoy ito sa pagbabago ng isip, pagbabago ng buhay, pagbabago na kung saan dati meron kang ibang mindset, ngayon meron ka ng bagong mindset. Kung dati, talagang you follow Christ, pero alam mo yun, nakikita mo sa sarili mo that hindi pa ganun totally yung pagka-sold out mo ng buhay mo kay Lord. With baptism, it actually signifies na kung saan kailangan magbago yung perspective ng buhay mo. Kasi bakit? Ang repentance hindi yung pag-iyak. Hindi yan yung pagsasabi ng sorry. Sino ditong madalas nasasabihan ng sorry? Akala ba natin minsan kapag may nagsabi sa atin ng sorry, nagbago na sila? Di ba? Yun ang akala natin lagi. Pag nagsabi ng sorry, nagbago na. Di ba? Pero hindi doon nababatay sa sinasalita, kung hindi saan ang repentance sa puso at isip. Kasi kung hindi babaguhin ang nasa sa loob, hindi mababago ang nasa labas. Kaya baptism o water baptism. Now alam niyo po, in ancient times, pag sinabing tubig, tumutukoy ito sa chaos o chaotic. Remember kahit dun sa book of Genesis, chapter 1, and the Spirit of the Lord was hovering through the waters. Di ba? And then, sinisignify din to na kung saan chaotic ang buhay natin dati, dun tayo nakalubog, at pagbangon natin, tinatanggal tayo ni Lord dun sa hindi magandang buhay ngayon. Nakuha natin? Kaya that is actually one of the things na makikita natin na sumisimbolo sa water baptism. Now, alam niyo po,
napaka-importante nito dahil ito yung background ng baptism of fire. Baptism of water muna. Now, kung inakala natin, parang magkaibang elemento yan, Pastor. Wala ata silang correlation sa isa't isa. Pero alam niyo po, meron ding connection sila sa isa't isa dahil una sa lahat, sa Matthew chapter 3 verse 7, katulad ng binasa natin kanina, in verse 7, ayan, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Nang makita, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Nang makita niyang maraming lumalapit na mga Pharisees at Sadducees para magpabaptize, sabi niya sa kanila, mga ahas kayo, akala niyo ba matatakasan niyo ang pagdating na parusa ng Diyos? Okay, doon muna tayo. Tingnan niyo, no? Ano sila? Mga Pharisees at... Okay, anong ginagawa nila? Nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Hindi porket pala nag-aaral ka ng salita ng Diyos, automatically, wow, okay na. Kahit di na ako magpa-water baptize. Di ba? And then, hindi rin porket halimbawa nagbabasa ka pala ng Bible, may position ka sa church, automatically, ikaw, meron ka ng free entry na hindi na ako paparusahan ng Diyos kasi worker naman ako, may position naman ako sa church, leader naman ako, pastor naman ako. Kaya tignan niyo anong sabi ni John, mga ahas kayo. Bakit? Akala nyo ba matatakasan nyo ang pagdating na parusa ng Diyos? Verse 8, ano yon? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Patunayan nyo muna na nagsisisi talaga kayo. Now, kailangan, bago pala ma-water baptize, meron kang patunay na nagsisisi ka sa kasalanan. Hindi yun nagsisisi na naramdaman mo lang ayaw mong gumawa ng kasalanan. Kung hindi pag sinabing nagsisisi, kung ugali mo na dating magnakaw, yung ninakaw mo, ibabalik mo kung nasa iyo pa yun. Hindi yung, okay, nanakaw ko na, sa akin na lang. Ang repentance is what? Again, change of mind. Change of the inner self. No? Kaya what is outside cannot be changed completely kung yung loob natin hindi na bago. Now, tignan natin, ang next na kung saan experience na kailangan ma-experience ng lahat ng Christian. Ano yon? The promise of baptism by the Holy Spirit and fire. So, actually, si John, ina-anticipate niya yung greater baptism. Ibig sabihin, nagwa-water baptize siya nung time na yon, pero alam niya na may mas matindi pa pala. No? So kung nakita natin may unang level ng baptism na experience talagang ganyan, katulad ng water baptism, anong merong greater, ano yon? Tinatawag na baptism by fire and the Holy Spirit. Now, ito yung greater baptism. Bakit? Kasi hindi si John yung magbabaptize kung hindi yung Messiah mismo. Pag sinabing Messiah, tagapagligtas. Hindi pwede ang tao, maligtas niya ang kapwa-tao. Okay? Kaya si Jesus, hindi siya 100% human lang at hindi rin siya Diyos. Hindi pwede yun. Kailangan 100% human and 100% God. Bakit? Tignan niyo po Let's say sabihin natin, ito si Cyrus. May utang sa akin 1,000,000. Diba? And then ito si Jay. May utang din siya na 1,000,000. Ngayon, pwede ba yun sabihin ni Geraldine, Kuya Jace, babayaran ko na lang yung 1,000,000 ni Cyrus. Pwede niya bang sabihin yun? May utang din siya sa akin na 1,000,000. Nakuha niyo ba? Ganun ang bawat isa sa ating lahat. Kaya makasalanan tayong lahat. Hindi po pwedeng maligtas ng sariling gawa, ng ibang tao, kung hindi Diyos lang ang tanging makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Kaya may Christmas, mga kapatid. Kasi si Jesus yung dahilan kung bakit ngayon meron tayong pag-asa. Now,
ito namang promise of the Holy Spirit at yung baptism by fire, ito po yung promise na kung saan, next slide please, nag-i-imply ng isang profound spiritual encounter. Ito yung refining process. Pag sinabing refining, mas pinapaganda, mas nilalabas kung ano yung dapat ganda, mas talagang inaayos maigi, that goes beyond, the surface level repentance. Hindi lang basta nagbagong buhay ka, kung hindi talagang yung buong buhay mo, hindi isang area lang ng life mo, kundi buong buo. Parang ganito yan. Kung magre-refine ng isang precious na stone, hindi pwedeng yung isang part lang or kalahating part lang, kailangan buo. It is beyond the surface level ng repentance na, Lord, sorry po. Na, Lord, ito yung kasalanan ko. Confession pa lang yun. Pero yung repentance, it is the change of mind, change of our actions, our character, our attitude. And yun yung gustong sabihin ni John sa mga tao na ako, nagbabaptize ako sa tubig sa mga gustong magsisi sa kasalanan, pero meron darating na kung saan ibabaptize kayo ng Holy Spirit at ng apoy. Ano yun? Talagang lulukuban kayo ng kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit, and then, ano yung apoy? Yung apoy mismo, makikita natin ngayon, i-unpack po natin kung ano yung tinatawag na, next slide please, baptism by fire. Tignan natin ngayon yung sinabi ni John sa Matthew chapter 3 verse 11. Next slide please. Sabi niya, di ba, ibabaptize na kayo sa Holy Spirit at apoy. Now, para malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng baptism sa Holy Spirit at apoy, makikita natin dun sa next verse na pagsabi ni John. Ano yon? Tignan nyo. Verse 12, sabay-sabay nating basahin. Hawak niya ang kalaykay para ihiwalay ang mga ipa sa mga butil. Now, ito yun una, inihalin tulad niya yung baptism by the Holy Spirit and fire na daw? Hawak daw ng Diyos yung, kalaykay. Alam niyo ba yung kalaykay? Sino nakakita na ng kalaykay? Okay, anong itsura ng kalaykay? May parang tinidor. Okay? Tignan natin, next slide. Ganyan. Kita ba? Ito alam nyo, kapag nanood tayo sa Hollywood, napaka-ironic ng ginagawa ng system ng mundo na ito, Sino daw may hawak ng kalaykay? Ang Diyos. Okay. Bakit sa Hollywood, dinedepict si Satan o yung devil na may hawak na fork? Napansin nyo? Pero sino may hawak daw ng fork? Si Lord. Okay. Anong ginagawa ngayon ng kalaykay na ito? Para saan ba itong kalaykay na ito? Anong napansin nyo sa picture? Hinihiwalay yung, Yung palay tsaka yung pinakapuno daw, hinihiwalay. Okay? Now, ganyan ho yung ginagawa in ancient times at kahit sa panahon ngayon ng mga mano-mano. Now, ito po ay napaka-importante kasi kailangan natin mawala rin sa mind natin na hindi po si Satan yung may hawak ng fork at tutusukin ka. Okay? Sino yung may hawak daw ng kalaykay? Sino daw? Si Lord. Okay? Now, ito ay hindi para necessarily sabihin kagad saktan, Kung hindi, merong intention. Ano yon? This symbolizes, next slide please, God's discerning judgment. Separating the genuine from the superficial. Ito po yung nagsisimbolo na kung saan, ito yung pamamaraan ng Diyos
Alam niya kung ano yung palay talaga o yung magandang bagay na yon kesa dun sa hindi kailangang kunin. Katulad nga ng sabi ni Gerald, ano daw yon? Yung mga tangkay daw, ano? yung puno, yun yung tinatanggal, ano? And then yung natitira, alin? Yung palay usually, no? Now, nakikita nyo, nahihiwalay gamit yung kalaykay. Baptism by the Holy Spirit is being actually separated, being set apart, holy, making you and me holy. Nakikita ng mga tao yung kaibahan ng naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. Have you ever experienced na tinanong ka ng isang tao, sabi niya, ba't parang may iba sa'yo? No? In a nice way, ha? In a nice way. Okay? Now, alam niyo po, sa buong book ng Matthew, may theme lagi na parang may hinihiwalay, laging ganun eh. Na-separate yung ganito, yung ganyan, yung 10 virgins or 10 maidens, nahiwalay sila, no? And then pagdating sa Matthew chapter 25, verse 31 to 33, tignan niyo po ito. Pagdating daw sa judgment day, ganito daw mangyayari. Tignan niyo, no? Pag dumating na ang Son of Man bilang, hari, ano sabi? Kasama niya ang lahat ng mga angels. Uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa. At tignan nyo, ano yan? Nagagawin? Paghihiwalay niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Di ba? Yung theme na kung saan may separation o tinatawag na sinesegregate, pinag-group niya, hindi lang nasa Matthew chapter 3, kung hindi sa by the end din ng book ng Matthew. Actually, pag tinignan niyo siya, parang sandwich. Di ba? Merong bun sa taas, same ulit may bun sa ilalim. Now, bakit may ganitong theme sa Matthew? Bakit? Kasi pinapakita lang po na kung saan, kung sino talaga yung mga pinili o mga talagang sumusunod kay Lord na totoong nagsisisi sa mga kasalanan nila. Sila talaga yung masasabi na anak ng Diyos. Kasi we think of Israel, di ba, as like ganito, na pinanganak akong Hudyo, and then eto na ako, Hudyo na rin ako, Hudyo na anak ko. Parang ganito, di ba, yung Catholic natin na mga loved ones. Pagkapanganak, akala Catholic ka na rin, hanggang pagtanda mo, Catholic ka, para akala ganun. Pero ngayon, Matthew is telling, even the Jews, na kung saan, nga, kay Abraham nga kayo galing, pero hindi yun yung entry point nyo, na kay Abraham ka galing. Kaya ka papasok sa langit, kailangan magsisiga sa iyong mga kasalanan. Pwede ba balikan nga natin yung verse na yon? Yung sinabi kanina, verse 9. Matthew chapter 3, verse 9, slide number 5 tayo. Okay? Tignan nyo, anong sabi? Huwag niyong isipin na makakatakas kayo sa parusa ng Diyos pag sinabi niyong ancestor namin si Abraham. Napansin nyo? Kasi po, yung primarily na pinatutungkulan ng letter ni Matthew ay mga Christian na Hudyo. Hindi porket, Hudyo ako, may dugo akong Hudyo, okay na ako. Di ba? Parang nanay at tatay ko, Katoliko, Kristiyano, born again, pastor, okay na rin ako. Hindi po, hindi daw yun entryway para sa kaharian ng Diyos. No? Kaya ngayon, balik na tayo dun sa sa kanina, yung mismong nakikita natin na theme sa book of Matthew, hinihiwalay talaga, no, ng Diyos. Pinapakita niya sa lahat
kung ano yung kaibahan na naglilingkod sa Kanya at sa hindi. Now, ano pa mangyayari? Next slide. Next slide please. Ayan. Sabay-sabay nating basahin yung nakadilaw. 1, 2, 3, go. I-gather niya sa bodega ang mga wheat o trigo. Okay? So para sa mga di nakakaalam, itsura ng wheat o trigo po ay ganito. Pakita natin. Yan. No? Ganyan po yung itsura ng wheat or trigo. Ginagamit na pwede nga sa tinapay. Ganyan, ano? Now, yung wheat, actually, ito po, next slide, it represents naman po yung mga righteous. Hindi righteous dahil sa, sa sarili lang nila, dahil di sila nakagawa ng kasalanan. Hindi po yun. Kung hindi ito ay dahil sa, meron silang fruit o spiritual fruit na kung saan nakasunod sa kalooban ng Diyos. Nakikita sa kanila na talagang tagasunod sila ni Lord. Hindi yung kilala lang si Lord. Pero hindi naman sinusunod yung mga utos niya. Hindi naman nakikita si Lord sa buhay nila. No? Ang Christian, you bear the name of Christ. Kaya pag sinabi mong Christian ka, nakikita ba si Christ sa buhay mo? Sa papanong paraan. Now, alam niyo po, itong theme na to sa Matthew, pagdating sa mga wheat, ganyan, o trigo, kahit sa Matthew chapter 13 po, verse 24 to 30 at 36 to 43, tinawag din po yan na weeds, or wheat. Kahit sa ESV, ginamit yan na wheat, yung translation. At tumutukoy siya sa lahat ng mga sumusunod kay Lord. Yung talagang wholeheartedly na susunod kay Lord. Yung talagang disciple. Yung talagang bibigay niya yung lahat para kay Lord. Kasi bakit? Repentance eh. Dati ayaw mo ibigay yung buhay mo kay Lord, ngayon talagang ready ka na. Now, tignan niyo po. Yung dala-dala ni John the Baptist ay yung mga nagsisi sa kasalanan, then publicly, inaangat sa tubig, ganyan, Pagdating kay Jesus, hindi lang basta repentance sa sin, kung hindi lahat ng area ng life mo, babaguhin ng Diyos. Katulad din ng wheat na ito. Dahil, next slide, ang ating Panginoong Diyos po ay tinutukoy din na farmer in most of the parables of Jesus. Kung mapansin nyo lagi, may harvest, di ba? May ganon. Merong field na mga terminology. Kasi, hindi lang bukod sa yung mga tagasunod ni Jesus, karamihan, mga farmers nga, mga agricultural yung kinamumuhay. Kung hindi, ito rin, inahalin tulad niya na ang Ama natin sa langit, ang Diyos mismo rin, ay siya mismo yung nag-gather ng mga totoong anak niya. At yung barn na tinutukoy dito or yung bodega, yun yung kaharian niya. Okay? Yun. Now, napaka-importante po na malaman natin yung wheat at trigo kasi yung next na sinabi dun sa verse 12, next slide, sabi, pero susunugin daw yung ipa sa apoy na hindi namamatay. Ano yung ipa? Ano yung ipa? Cover nung seed or nung palay. Cover nung wheat. Hindi porkit na nakapitas ka ng isang wheat doon na tangkay, tas merong ganyan, yun na. Again, anong ginagawa? Di ba merong kalaykay? Di ba? And then yung trigo, yung talagang trigo, yun daw yung tinatabi. Yung nasa loob. Yung nasa labas, inaalis. At anong gagawin daw doon? Susunugin ng ipa sa apoy na hindi namamatay. Ano yung apoy na wala pa tayo dyan?
Ba't na-advance? Okay? Wala pa. Doon pa lang tayo. Yan. Okay. Pero susunugin ang ipa sa apoy na hindi namamatay. Yung ipa, next slide, ganito yung itsura niya. Yan, ganyan. No? Ganyan yung itsura niya. So, tingnan nyo, no? Ang mga, tayo pala rin mismo, inihalin tulad din sa wheat. Ang wheat, of course, meron ding ipa. Amen? Ano yung ipa na yun? Saan po yun sumisimbolo? Yung chaff o ipa, nagsisignify po yun sa mga useless and sinful aspects ng buhay natin. Yung baptism ni John, repentance lang. Pero yung paglilinis, cleansing ng Diyos, yung Messiah yung may dala. Kaya nakukuha kung ano yung talagang laman, yung ipa nun, yun yung tinatapon sa apoy. And syempre yung apoy, next slide, yun po yung message na kung saan yun yung unquenchable fire na ang Diyos mismo ay inihalin tulad na kung saan meron siyang transforming talaga na property. Talagang nire-refine niya ang mga sumusunod sa Kanya. Inaayos niya ang buhay nila. Di ba ayaw sa kasalanan lang nung una? Repentance, change of mind, babaguhin ko na isip ko, di ko nagagawin tong kasalanan na to. And then pagdating ng Messiah, siya na mismo yung, gusto mo na mag-repent? Ito, bibigyan kita ng bagong buhay. Talagang nilinis. Kaya yun yung sinasabing cleansing us of our sins. Inihalin tulad yung apoy sa isang refiner na yun. And lahat tayo kailangan maka-experience na nire-refine tayo. Kailangan maranasan nating lahat na tayo ay binabago ng Diyos. Di ba may kantang ganyan? Binabago mo ako araw-araw, di ba? Okay, kantahin nyo nga. 1, 2, 3, go! Parang walang binabago no? Yung parang kantang may binago naman talaga. Okay, 1, 2, 3, go! Okay? Feel na. Okay? Now, lahat tayo kailangan maranasan yung water baptism. And then, yung baptism of the Holy Spirit and fire. Yung water baptism, it's a decision. No? It's a decision. Talagang magre-repent ka ba o hindi? Okay? And then, yung baptism of the Holy Spirit, it's a gift. And yung baptism ng fire, it comes with the gift. Kung talagang willing tayo mag-repent sa ating mga kasalanan, siya yung maglilinis sa atin. He will cleanse us of our sins. And He is faithful and just to forgive us sa lahat ng yun. Yun yung tinatawag na baptism of fire, na dala-dala rin talaga ni Jesus. Kaya whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Kasi talagang, Lord, ikaw yung pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko. Hindi yung sarili ko. Hindi yung background ko, kung hindi, ikaw lamang. Now, anong kailangan nating gawin para maranasan natin yung baptism of the Holy Spirit and of fire? Step 1. Anong kailangan? Repent and get water baptized. Kasi nauna sinabi lang ni John, based dyan sa Matthew chapter 3, na siya ay nagbabaptize sa tubig. So anong kailangan gawin? Repent and be water baptized.
Pagdating po sa Acts chapter 9, basahin nyo na lang po sa bahay nyo, si Philip po ay nag-preach siya sa Samaria. And then, sa pag-preach siya sa Samaria, maraming tumanggap kay Lord, nagpa-water baptize. Pero sabi doon, hindi daw pa nila nare-receive yung baptism of the Holy Spirit. Not until na nag-send from Judea ng apostles, and then nag-pray sa kanila through the laying on of hands, at na-receive nila ang baptism of the Holy Spirit, no? And talagang signs and wonders na yung sumunod after nun. Kaya yung repentance and then water baptism, it's a start of our journey as a Christian. However, hindi pa nagtatapos doon kasi kailangan makuha natin na meron pang greater baptism. It's the baptism of the Holy Spirit and of fire. Hindi literally na apoy, kaya wag kang mag-aano ng posporo sa bahay at tinatry mong ginaganon mo pa yung di ba? Yung hindi ganoon Kung hindi, ito po ay spiritually speaking, na talagang nililinis ka ng Diyos. Sino dito yung yung nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, talagang na-feel mo parang bago ang paligo. Or ang linis-linis mo. Sino may ganun na experience? Come on. No? Hindi yun dahil sa pawis mo, no? Or dahil sa kung ano man yung nangyayari nun. Pero it's actually a start. And alam niyo po, ang repentance, pag tinignan natin sa Engel scale, it's a long way to go. Hindi po talaga yan napakabilis. Ang Engel scale po ay ginagamit lang para sa mga missionaries or sa mga nagsishare ng gospel, at ganoon din sa mga church leaders. Pati mga members din, para makita nyo po kung nasa na ba kayong level ngayon dito. Pwede ba natin i-zoom? Doon muna tayo sa baba. May tinatawag po na awareness of the gospel. Sabihin nga natin, awareness of the gospel. Okay? Now, yung awareness na yan sa gospel, actually, yan yung, nung nalaman mo lang tungkol sa ginawa ni Jesus sa buhay mo, kaya siya tinawag na awareness of the gospel. Hindi pa siya yung talagang born again na kagad, na sharean lang. Marami ang akala natin na born again na kapag na-sharean mo. Hindi pa po. No? Bakit? Nandoon pa lang siya sa negative 7. Yung negative 8, yun yung malay nila, 'di ba? Sa kanila, para sa kanila, pwedeng si Allah, yung supreme being, pwedeng si Buddha, pwedeng mga Hindu gods or iba pa. Pero yung initial awareness, dun talaga halos magi-start ang marami. Dahil sa initial awareness, ito po yung basic understanding ng gospel. And the next, yung negative 6. Ano yon? Sabay-sabay nating basahin. Awareness and fundamentals of the gospel. Okay. Yung awareness and fundamentals of the gospel, bukod po ito dun sa pagkakaalam tungkol sa word lang na good news o gospel. Tumutukoy ito na meron siya ngayong nakukuha niya anong ibig sabihin ng good news. Na yung good news, ito yung nakakapagligtas sa mga tao. Yun po yung awareness sa fundamentals ng gospel. Not totally the gospel itself. Kaya pag tinanong ano yung gospel, may iba, hindi sila makapagsalita kung ano yun. Kasi ang tingin lang nila, it's the good news. Yun lang. Na niligtas tayo ng Diyos. That's it. Wala pa sila dun sa level na alam na nila, grasp na nila yung implications ng gospel. Pag sinabing grasp implications of the gospel, tumutukoy po ito sa kung saan alam na nila na merong salvation, merong eternal life. Alam na nila na kung saan kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ikaw ay mapupunta sa langit. Or meron kang eternal life kapag tinanggap mo si Jesus.
Doon pa lang siya, grasping the implications. Na pag tinanggap mo yung good news, merong magandang mangyayari sa'yo. Nakuha nyo? Okay? At kapag hindi mo naman tinanggap, magiging kaaway ka naman ng Diyos. Ganun yun eh. Dahil ayaw mo tanggapin yung bigay niya, yung gift niya. Now, pagdating sa positive attitude towards the gospel, tumutukoy naman ito sa kung saan yung attitude mo pag naririnig mo yung gospel, masaya ka regarding doon. Alam niyo po, sa isang research ngayon, pinakita sa amin ng professor ko, majority daw talaga ng pumapasok sa church, nasa -4 pa lang. Wala pa tayo dyan sa taas. Doon pa lang tayo, -4, positive attitude towards the gospel. Yun pa lang. Ano yung positive attitude? Jesus, mahal ako ni Lord, gusto ko yan. Diba? Yun eh. May blessing si Lord. Yes, amen. Pero paano kapag yung preaching, repentance, bago ka ng buhay mo, magsisi ka sa kasalanan mo, ayaw nila yun. Nakuha nyo? Huwag mong pakialaman yung buhay ko. Ang judgmental mo naman, pastor o kaya leader. Anong level yon? Positive attitude pa lang. Kailangan umangat ka ng level. Bakit? Wala pa po kasi yung new birth. Hanggat walang repentance, totoong repentance, walang new birth. Nakuha po natin. Kaya tignan nyo, ano nangyari? -3, ano yon? Personal problem recognition. Alam mo ba na may problema ang buhay mo? Ano yun? Meron kang kasalanan. May kasalanan ka at ganun din naman, kailangan makita mo na meron kang pagkukulang pa. Hindi sapat na, okay, mahal naman ako ni Lord eh. Naintindihan niya naman ako eh. Kailangan, ikaw rin mismo, kailangan, nakikita mo kung ano yung problem mo. Hindi yung alam mo lang, tas wala kang ginagawa. Kailangan mag-level 2 ka. Ano yun? -2, tinan nyo. Decision to act. Okay, alam mo na meron ka palang problem. Mahirap baguhin sa buhay mo, ganyan. Hirap bawiin, okay, mahirap talikuran sa buhay mo. Kailangan meron kang decision ngayon to act. And pwedeng nag-i-struggle ka ngayon sa bagay na yan. Hindi po porkit nasa SOL na kayo, marami kayo alam sa Bible, again, may repentance na. Kanina nabasa natin, di ba? Pharisees, Sadducees. Pero anong sabi ni John? Ano daw sila? Mga ahas. Bakit? Hindi naman talaga sila totoong sumusunod sa Diyos. Bakit wala silang pagsisisi? Decision to act. And then, tingnan niyo po, yung next, -1, ano yun? Repentance in Christ. So, pwedeng binabanggit mo, nagsisi na nga ako eh. Pero sa panong paraan? Hindi pa tapos doon. Kung nagsisi ka talaga, kailangan makikita yun sa buhay mo. Next slide. Taas natin doon. Taas lang natin. Yung gitna muna. Yan. Okay, tingnan nyo, no? After repentance and faith in Christ, ano yon? New birth. Doon pa lang talaga. Okay? Doon pa lang talaga yung pagiging born again. Bakit? Kasi, hindi porkit meron kang positive attitude, born again ka na. Kailangan merong repentance. Pagbabago ng buhay. Tinanggap mo nga si Jesus sa puso mo. Ang tanong, may repentance ba? May pagbabago ba talaga sa buhay? Kaya tignan nyo. Kailangan, sabi ni John the Baptist, sa verse 8, nung sa binasa natin kanina, basahin ko na lang po, wag niya nang patunayan nyo muna na nagsisisi talaga kayo. Post-decision, evaluation. Anong patunay na nakapagsisisi ka talaga? Tayo sa church, hindi natin judge na, ay, -8 ka pa lang, -7. Hindi po. Bakit? Kasi itong buong process na to, zoom out mo.
Itong buong process na to is actually a process of discipleship. Yan. Sige po, paki-zoom out please. Yan. Yan yung discipleship. Ang evangelism na part hanggang sa repentance talaga. And then yung personal discipleship, yan, simula dun sa post-decision evaluation. Na sinasabi ni John, patunayan nyo muna na nagsisisi talaga kayo. Kung talaga nag-repent ka, kailangan makita talaga sa iyo yung pagbabago. Kung alam mo yung kasalanan mo, kailangan magbago ka. Pwede mo sabihin, hindi ko naman po kasi ma-control yung emotion ko pag nagagalit ako, o kaya yung nararamdaman ko. Alam niyo po, pagdating sa emotion, nakokontrol yun. Anything. O kaya, sabihin mo lang na, meron kasi akong sin na ganito. Baka ayaw mo pa talagang talikuran. Ano yun? Ano yung struggle mo na yun? Ba't ayaw mo pang talikuran? Natatakot ka pa ba? Na pag nawala o hindi mo na ginagawa yung bagay na yon, baka kung ano nang mangyari sa'yo. Kasi yung repentance, tingnan niyo po, negative 1, ano nakalagay? Repentance lang ba? Hindi. Ano pa merong? Ano yung faith in Christ? Tumutukoy yung faith saan? Pagtitiwala. Na Lord, sige kahit anong mangyari, magbabago ako ng buhay, di ko po alam, nakakatakot kung anong next, pero pagtitiwalaan kita. Kaya tignan nyo si Paul in the Bible. Si Paul in the Bible was actually a persecutor of Christians. Nung nagbago siya ngayon ng sinusundan, hindi na siya Pharisee. Hindi na siya ngayon pumapatay ng Christian. Anong ginawa ngayon? Siya ngayon yung gustong patayin. Bakit? Kasi it comes talaga with a decision na gano'n. Yung true repentance. Kaya, tignan niyo po nasan dyan ngayon na level ka? Nasa post-decision ka pa ba ngayon? Incorporation into body. Ibig sabihin po niyan, ikaw yung may nagbago nga sa buhay mo, kaya lang di ka naman lagi umaatin. Di ka lagi present sa connect group mo, konti lang friends mo sa church, di ka naman committed kay Lord, yun po yun. Kasi again, yung mga Christians, yung talaga nagrepent, they gather together most of the time, as much as possible na makakaya nila. And then, tignan niyo po, yung next, anong sabi? Plus 3, conceptual and behavioral growth. Yung pag-iisip mo ngayon ay iba na. Yung paano ka ngayon kumilos, magsalita, gumalaw, iba na. And then ano pa? Communion with God. Akala na natin, nag-Holy Communion ka lang, plus 4 na ako. Hindi po. Yung communion with God, it talks about how well you know God. Do you read the Bible? Ayan. Do you pray? Mga ganong stuffs. And then, tignan niyo po, yung number plus 5, yun yung tinatawag na stewardship. Kailangan matuto ka ng mapagkatiwalaan na meron kang taong naalagaan kay Lord, sineshare ng gospel, may responsibility ka na sa Kanya. Yun yung goal natin lahat. Pero before that, tinan nyo, it's a lifelong process, a hard process, pero kailangan meron kang gawin. Kailangan nakikita sa iyo si Lord. Amen? Next slide. Step number 2, desire for the Holy Spirit's guidance. Alam mo, hindi mo magagawa yan kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Yung magbago, yung magrepent, hindi mo magagawa yun ng ikaw lang. Kailangan mo guidance ng Holy Spirit. Ask the Holy Spirit, sabi mo sa akin, Holy Spirit, gusto ko po talagang magrepent, gusto ko po mabago na yung buhay ko, sumunod sa iyo, yung puso ko, isip ko, pananalita ko, actions ko, ikaw lang Lord yung makakapagbago nun. Remember, the Holy Spirit din po, it's God's gift sa bawat isa sa atin. And then, ito yun, step number 3, endure through refinement.
Alam niyo po, maraming persecutions bago ka talaga totally umangat sa angle scale. And maraming corrections sa leader mo, sa pastors, or kahit sa preaching na maririnig ka. Kahit sa pagbabasa mo rin ng Bible, masasabi mo, parang ako to ah. Ganon din ako nun eh. Nung nagbabasa po ako ng Bible, sabi ko, parang ako yun ah. Ay, ang sakit, ba't ganon? Parang ako yung tinatamaan, ako yung sinasabi doon. Kasi bakit? Part yun ng baptism of fire. Na inire-refine ka ng Diyos. Inaayos niya yung buhay mo. Hindi man ganong kabilis, pero at least, di ba? Yun yung, kaya makikita mo ngayon, God works in your life. Amen? Sino ditong madalas ma-rebuke, makorek? We are being refined by the Lord. Amen? Amen? Kaya sa buong angle scale process na yon, hindi yun yung sasabihin na, ay ba't doon ka pa lang? Hindi, walang ganun. Bakit? Kasi it's a journey. It's your journey. And ngayon kailangan mo umangat ng level. Sabi sa katabi mo, kailangan mo umangat ng level. Okay? And then, gagawin natin ngayon for about siguro 5 minutes. Try natin, to 10 minutes lang. Saglit lang ito bago tayo mag-closing prayer. Mag-group tayo into 3. No, 3 lang kayo sa group. Okay? 3 ah. Ayan. Mag-group kayo, 3 tao. Dali, tayo na. Para mabilis. And then ito yung sharing questions natin. Sige, tayo lahat. Wag umupo. Tayo na kayo. Tayo na. Ayan. And then group kayo into 3. Ayan. Okay? Sige, yung mga upuan, kalas po. Ayan. Mga ilang may kasamang bago-bago, mga bago-bago lang magkakasama, pwede po pakisamahan ng mga matatagal na. Ayan. Katulad nito. Ayan. Okay, pakipakita nga. Ayan. Okay, ayan. Pwede na kayo mag-start ngayon. Okay, for about 10 minutes siguro or 5 to 10 minutes. Saan ka ngayon sa level ng angle scale? Tapos anong tingin mong dapat pang i-refine sa buhay mo? I-refine, ayusin, baguhin, i-improve. No?
Bawa, katulad nun, di ba si Zacchaeus, may ninakaw siya. Tuloy mo. Nakadepende pa rin sa gagawin sa paniniwala mo basically tsaka sa gagawin mo kailangan ng internet na sa capacity. Sabi na daw po, take out. Ganyan yun siya. Sa akin ngayon, na nandito, napakinggan ko. Tapos parang, yun na yung, alam mo, kahit sa kapunta ngayon, hindi siya makakakilig. Hindi naman, yung parang alam mo yun, yun na yung nakuha ko. Sorry. Okay, last 2 minutes.
Sa mga gusto pong magbigay ng kanilang tithes and offerings, pwede na pong magbigay ngayon. Sige, pray tayo doon. Pwede kayo mag-pray after. Okay, last 1 minute. Okay, sige. Tayo ngayon ay tumayo ng lahat. Ayusin muna natin yung upuan. Ayan. Sa mga gusto po magkaloob, pwede na po kayo magbigay ngayon. Pagpipray din po natin ito. Tayo ay manalangin sa Panginoon, ating taas ang ating kamay. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mensahe niyo sa amin. We truly know, Lord, na kayo po yung tutulong sa amin sa lahat ng ito. By your Holy Spirit, Lord, He will guide us. He will help us, Lord, na talagang sumunod po in repentance. Lord, we acknowledge po yung weaknesses po namin. We acknowledge na hindi po namin ito magagawa without you, without your power. And Lord, maraming salamat dahil ngayon pong araw na to marks the day, Lord, of our decision to change, marks our decision, Lord, to follow you wholeheartedly. At ganun din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na kung saan merong mga struggles ngayon sa kanilang buhay. We believe, Lord, na minimit niyo sila ngayon sa kanilang mga pangailangan. Sa mga nakaka-feel, Lord, ng anxiety, ng depression, nakaka-feel ng maraming mga stress ngayon kahit Christmas. Lord, I pray na kayo po yung umabot patuloy sa aking mga kapatid na ito. Maranasan po nila, Panginoon, yung comfort that comes from you because you are our Prince of Peace. And patuloy, Panginoon, maranasan po namin yung pag-asa na nagmumula sa inyo in these challenging times. Lord, I pray na kayo po, Panginoon, yung umabot sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, gabayan niyo po ang aming mga kapatid na siyang uuwi sa kanya-kanyang mga tahanan at truly yung aming mga narinig, mga napakinggan, mga natutunan, takeaways namin, ay hindi po mananakaw ng kaaway sa aming mga buhay, kundi magbubunga po ito katulad ng isang seed, Lord. And ganun din, patnubayan niyo po ang bawat isa, layo niyo po sa anumang kapahamakan, aksidente, trahedya, sakit at karamdaman, in Jesus' name. At sa mga nagkaloob po, iunat